Mayo, maaga pa lang inumpisahan na ng mga bitag undercover ang pagmamanman sa mga grupo ng kalalakihan na nagtitinda ng sampagita sa may monumento sa bahaging EDSA patungong Makati. Mga bruskong kalalakihan nag-uunahan makasampa ng bus, hindi para sumakay kundi para sa pilitan na sinasabitan ang mga bus ng kanilang mga daladalang sampagita sa pilitan ng singilan at bayaran sa mga konduktor at tsuper nito. Magmasdan ang eksenang ito. Kawawang konduktor. Makikita mga kolokoy dahil hindi agad pinagbuksan ang pinto ng bus. Galit na. Kahit nakikiusap, hindi nila ito tinigilan. Dahil sa takot, hindi nakapalag ang konduktor na ito, kaya ang kanyang ginawa, lumawa na lang. Pasensya na kayo, friend. Walang natin tira. Ay, sa mga ko. Andiyan, binigay ko doon. Super dito dito. Kasi may hap. Yan sa lap kayo? Ilang minuto lang, pagmasdan, nag-uunahan ng mga honghang sa susunod na bus na kanilang bibigtamahin. Walang kabog-abog ang isang ito. Dinaig pang inspektor ng bus. Dire-diretso sa may tsuper. Agad isinabit ang kanyang sampagita at sa pilitan pinababayaran sa konduktor. Kapansin-pansin ng mga traffic enforcers ng Caloocan. Deadma lang sa mga pinagagawa ng mga tupang. Hindi man lang sinisita. Kinabukasan, muling binalikan ng mga bitag undercover ang monumento tulad ng dati. Business as usual para sa mga sangganong nagbebenta ng mga sampagita sa EDSA. Maging ang mga jeep, hindi pinalalagpas sa modus na ito. Sa pilitan din ang bayaran sa walang katorya-toryang sampagita. Etong walang silbing sasakyan na dumaan na nagwawangwang ng Caloocan City Traffic Enforcement hindi pinapansin. Tuloy-tuloy pa rin ang mga kulokoy sa gitna pa mismo ng kalsada ng EDSA tumatambay. Iikot lang tayo Usually magka-reconnaissance muna tayo siguro dalawang ikot para makita natin yung target na hinahanap namin, yung naglalagay na sa pagitan sa pilitan sa bus. Sunod lang kayo pagdistansya ha. Sige, nakita na namin yung titinda na sa pagitan. Papakata naman tayo sa 7-Eleven. Titignan natin yung lahat mag-iinos din at papasahin muna natin at sometimes proceed to sa ating ng police. Pagmamasdan mo itong grupo ng mga ito, hindi mo iisipin na ang mga ito yung mga tipong mga astig sa lansangan dahil yung sampagita para bang akala mo talaga nagtitinda. Kaya lang ang inaas at kinikilos sobrang astig sa lansangan sa gitna mismo. Front lang yung sampagita rito May mas malalim dito sa operation ng modus na to. Yan, tignan nyo na maigi yung sapilitan na pag-aabot ng sampagita kunyari ito mga kulokoy na to. Ito sigurado sa may bandang kanan, titigan mo terminal ng mga jeepney. May mga nakasuot na kulay blue na parang nagsasaayos ng trapiko dito sa may gilid ng 7-Eleven na to. Ayan, sasampahan na sa bus. Philippine Corinthian bus nagagawan. Lahat ng mga sampagita boys doon umakyat. 4. Isa sa kanila sigurado may sinasalit sa pagita. Namataan din ng bitag ang motor na itinuturo ng mga tsuper at konduktor na pagmamay-ari daw ng MMDA na pinaghihinalaan na nasa likod ng Sampagita Boys. Okay, pull out muna tayo. Alis muna tayo sa lugar na to. Tingnan mo nga. Sunod lang kayo at a distance. Pagkatapos ng isinagawang surveillance ng bitag sa grupo ng Sampagita Boys, agad kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ni General Pedro Tangod, District Director ng Northern Police District. Dito,
Ipresenta ng bitag ang video footages ng aktwal na panggigipit ng mga Sampaguita gang sa mga bus drivers at konduktor. Malaking problema to pero hindi masyadong napapansin. For the period of my stay as district sa MPD, ngayon lang namin nalaman na yung pagtitinda ng Sampaguita ay ginagamit para pilitin yung mga drivers ng mga buses at saka mga jeeps. Ang target area natin is along EDSA. Ang target personality natin, yung mga nagtitinda ng Sampaguita. I-position nyo na yung sarili nyo. Yun yung target natin. Hindi naman nakaupo lang dito eh. Tumatakbo-takbo yan, makakapon ng bus yan eh. Tara. Pagdating sa target area, kompleto na naman ng grupo ng mga Sampaguita Boys. Dito, agad kumilos na ang mga operatiba ng DIID at BITAG. Ganun lang kasimple kung paano tinira yung mga Sampaguita boys. Magwawalis lang itong ginawa ng mga taga-MPD. Itong motorsiklo na to, nakikita namin, ito bang handle ng mga motorero yan? Sample ang kinakailangan, hindi pwedeng sisiga-siga kahit sino. Yung mga nagtatrabaho ng patas, nagbubuhos ng pawis, parang nabubuhay itong mga garapata na to sa paghihingi sa pilitan. So, ipinakikita lamang ng bitag na walang sino man pwedeng sisiga-siga kahit saan. Bibitagin namin, wawalisin namin kasama ng mga operatiba. Ito na ang wakas ng maliligayang araw nitong mga Sampaguita boys. So didiretso na kami sa Northern Police District. Tapos na. We will charge them with grave coercion under Article 286 of the Revised Penal Code. Simple on the surface pero kung bubusisin mo, it is a syndicate. Kung kayo magatubili na lumapit sa police station, nakakasakop sa inyong lugar para mabigyan ng pansin.